Papakita ko sa inyo guys kung paano nagre-refuel yung plate. Ayan. This is the Chanel mini rectangular flap in Pearl Crush. Nepo babies o eskolar ng bayan. Yan ang bansag sa mga anak ng mga allegedly corrupt na politiko at contractors na nalilink sa lumalaking issue ng katiwalian sa flood control projects. Una nang nabulgar ang napaka-luxurious na lifestyle ng Diskaya couple, sina Curly at Sarah, na naging mukha na ng flood control, corruption and greed. Mantakin mo ba naman dahil lang sa kagustuhan nilang makilala bilang parte ng alta sosyedad o high society at para na rin sa political aspirations ni Sara Diskaya, sila mismo ang nagpahamak sa sarili nila. Salamat sa kanilang PR campaign with the help of veteran journalists like Corina Sanchez at Julius Babaw. Kusa nilang ibinulgar ang kanilang alleged modus in just 4 letters, DPWH. Nag-DPWH kami. Ayan, okay. Siyempre, kasama na diyan ang pag-flex nila ng kanilang mansion na punong-puno ng karangyaan. Kasama ang mahigit 40 luxury cars at mga milyong-milyong halaga ng house decors. Sa mga umabot din kami ng halos mga 700? No, million. Oh my God! 7 million, guys! Oo. This time, let's focus on the so-called Nepo babies or iskolar ng bayan. It may seem a little crazy, pretty baby, but I promise mama's gonna be alright. Mula sa salitang nepotism, we're referring to the alleged beneficiaries ng mga anak ng mga corrupt politicians at contractors. Pinuputak din ng batikos ang ilang kaanak ng mga politiko dahil sa mga posts nila online na nagpapakita ng maluhong pamumuhay. At sikat nga sila ngayon. Pagbukas ko pa lang ng TikTok account ko, bubungad kaagad ang mga hate and outrage videos tungkol sa mga Nepo babies na ito. Alam niyo ba kung bakit mahilig sa Birkin yung mga Nepo babies and Disney princesses natin dito sa Pilipinas? Dahil gawa siya sa buwaya. Sige kayo na pogi, sige kayo na pogi, basta sa akin yung dating. Ako'y umusbong sa tabi ng Pasig, nagsna ng ilog na itim ang tubig, lumaking paligid ang bundok ng basura. This is Mary Grace. Ang bag niya, Birkin. Mahina 2 million pesos dyan. Din ko. At yung mga palakang kauri mo, makinig kayo ha. Makinig kayo. Scholar daw sila ng bayan kasi nagpapakasasa sila sa perang galing sa taumbayan o taxpayers. Pero isang caveat bago natin ituloy. These are just allegations at hindi natin masisisi ang mga tao sa kanilang galit. Kahit ang Pangulo mismo ay nagbitaw ng mga salita tungkol sa ilang tao nang hindi nagbanggit ng pangalan. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. At kagaya ng sinabi ni Pasig Mayor Vico Soto, huwag nating inormalize ang mentality na okay lang yumaman sa politika. Kailangan maging nakakadiri yung korupsyon. Kailangan hindi siya maging katanggap-tanggap. May mensahe rin siya sa mga Nepo babies. Walang masama kung pinaghirapan yan ng pamilya nila. Hirap kasi wala naman masama maging mayaman kung galing yan sa maayos na paraan. Ostentatious display of wealth is also not good regardless of the source. Pero siguro yung mga nakita talaga natin na connected sa contractor, sila naman nag-post nun online, di ba? So, bigyan natin sila ng atensyon kung gusto nila. Pero kung miyembro ka ng political clan, lalo na ng political dynasty, mahiya-hiya naman kayo sa inyong ostentatious display of wealth, yung mga feeling Marie Antoinette kung umasta. Isama na rin natin ang mga nasa corrupt agencies ng gobyerno at mga contractors nila. Para sa isang kumikita ng 50,000 hanggang 60,000 piso lang, pero nagsusuot ng luxury watches na worth millions at designer clothes na ang isang piraso ay pwede nang bumuhay ng pamilya, mahiya naman kayo. Yes, I'm referring to these guys from Bulacan. Isa na namang video ang lumutang sa tila ugnayan ni na Senador Joel Villanueva at controversial District Engineer Henry Alcantara. Ngayon, dahil mulat na ang taumbayan, kasama na ang mga Gen Z, may nagva-viral ng listahan ng mga Nepo babies. At ilan sa kanila ay nag-attempt ng mag-disappear online. Bakit? Sa kahihiyan? Hindi natin alam. Ilan sa mga Nepo babies na ito ay mga wannabe lifestyle at luxury vloggers. Kasi mga kanetizen, napakadaling mag-viral at maging vlogger kung mayaman ka. Lalo na ngayon na binibigyan ng reward ng viewers ang pag-flex.
This is our current situation. And alam niyo ba guys, mas gusto ko tong plain na to kesa dun sa maliit na ginagamit namin. Kasi this one is not super matagtag, tapos may mga tables. Mas maluwag siya. This one is a 6 to 7 seater plane. And meron pang seats sa likod. Tapos hindi siya maalog. Tapos may ganito pa. Maganda dito, dala tayo ng wine, hamon. Sana dinala ko yung hamon Iberico na nasa ref sa Manila. Ayan, may table din here. Oo, sisihin natin ang flexing culture at ang katotohanan na ang pag-flex ay nagdudulot ng maraming views para sa trend na ito. You share that we have a new car. Oh my God! Sobrang kilig ko kasi this car is gifted to me by my dad. And we're talking about Claudine Co here as part of the viral Nepo list. Tulad ng Diskaya couple, kung sino yung pinakamatinding mag-flex, sa kanya lalo na nagfo-focus ang mga netizens. Kaya tiningnan natin ang kanyang uploaded vlog videos. At puro luxury ang makikita. Yachts, private jets, luxury bags, anything luxurious. Kasama na ang isang Nepo boyfriend. Kasi mo na yung mask mo, pakita mo naman yung face mo. Dali, huwag ka naman. Pakita mo naman yun. Hala, naliwala. Joke lang. Grabe, murang-mura ka pa. Nasa iyo na ang lahat, Claudine Co. Pero sino ba siya? Una, pamangkin siya ni Party List Representative Zaldi Co, na dating Duterte crony at ngayon ay Marcos ally. Ang kanyang ama ay si Christopher Co, may-ari ng High Tone Construction, ikasyam sa flood control projects. Ang kanyang uncle si Zaldi Co ay may-ari ng SunWest Corporation, ranked number 8 sa flood control projects. Sa siyam na gumuho na flood control, anim doon ay SunWest ang gumawa. Halos lahat SunWest hanggang Occidental Mindoro hanggang doon sa Romblon. Ay nako. Sayang. Hindi mo ibagsak. Ang BHW Party List Congresswoman, si Natasha Co, ay kapatid ni Claudine, habang ang kanilang ama, si Christopher Co, ay dating congressman din ng parehong party list. Ang boyfriend ni Claudine, si Lem Lubiano, ay anak ni Lawrence Lubiano, may-ari ng Centerways Construction. Ano ang koneksyon ni Cheese Escudero sa isa sa mga top contractors ng flood control project sa Pilipinas? Ang Centerways Construction and Development Incorporated ay isa sa top 15 flood control project contractors sa administrasyon ni President Marcos Jr. Nasa top 15 din sa flood control projects. Ang tiyahin ni Claudine, si Diday Co, kapatid ni Nazaldi at Christopher Co, ay ang Vice Governor ng Albay. Utang ina nyo! Utang ina mo! Utang ina mo! Utang ina mo, tita! Utang ina nyo! Eto kayong lahat! 4 na taon na ang nakalipas, nag-post si Claudine ng house tour video na nagdulot ng mga reaction videos mula sa netizens. I-search mo lang ang pangalan niya sa TikTok at makikita mo ang kanyang mga video na nagpapakita ng kanyang luxurious lifestyle. Napakadaling mag-viral kung mayaman ka. Ang kailangan mo lang ay mag-flex, flex, flex. At ang pag-flex ay katumbas ng views. Tanungin mo na lang si Tita Small Laude, oops, baka mali ang comparison. No bashing, it's for fun. Of course! No bashing! It's for fun! Of course! Pero parang epektibo nga naman ang Shame the Nepo Babies campaign dahil biglang nag-deactivate si Claudine ng kanyang monetized YouTube account at Instagram. Bakit kaya magde-deactivate kung ipinagmamalaki mo ang lifestyle mo? Hi Preview, this is Jamie Cruz and I'm here to share with you my top 5 favorite designer items. Ang isa pang nakakuha ng atensyon o galit ng mga netizens ay si Jamie Cruz. Tulad ni Claudine, si Jamie ay isang wannabe social media influencer na nakatuon sa luxury lifestyle at pag-flex. Parang may trend, puro pagyayabang. Wala na bang ibang talent ang mga ito? Hindi ako masyadong inclined na mag-house tour is because safety na din, feeling ko. Pero tingnan natin. Tingnan talaga natin. At sabi nga ng mga mapanlait na netizens, wala nang ang talent, hindi pa magaganda at guwapo ang mga Nepo babies natin o scholar ng bayan, sayang daw ang pera ng taxpayers. Yung mga anak ng mga kurap na politiko, putang ina, ang papangit. Like legit lang. Isipin mo, nakalashes na kayo niyan ha, nakalashes, naka-nails, pero papangit nyo pa. Maniniwala kami na mas kurap kapag maganda, ganun, pogi. Kaso saan na pupunta yung pera namin? Ila naman. Ayon sa mga internet detectives,
Si Jamie Cruz ay anak ni Noel Cruz, may-ari ng Santo Cristo Construction. Kamakailan, ginawa niyang private ang kanyang Instagram at nilimitahan ang comments sa TikTok at YouTube dahil sa backlash. Tulad ni Claudine, may pa-house tour din siya at pa-flex ng mga luxury items na kayang-kayang bumuhay ng isang simpleng pamilyang Pinoy. If you haven't any coal in the stove and your please and the wind and your trust for the wind and the wind. When you haven't any shoes on your feet and your clothes to the At marami pang members ng Nepo Babies. Siguro hahaba pa ang listahan kapag nagsimula na ang investigation at parang kailangan ng isang series para ma-feature ang kanilang buhay, pag-flex at lifestyles. Paano ba yan? Nasa political dynasty yung pamilya ko. Controversial. Jella is the niece of former Congresswoman and Binyan Mayor Len Alonte Naguiat, a known associate of several billionaires including Chris Aquino. Len Alonte is also known for giving designer bags to her celebrity friends. Anak si Jella ng kasalukuyang mayor ng Binyan City na si Jel Alonte. Unang Alonteng namuno sa Binyan noong 1987. Ang kontrobersyal na si former Mayor Vianney Alonte na minsan nang nasangkot sa kasong rape. Aka-insulto rin daw sa mga apektado ng baha ang pag-flex si Jella ng mamahaling mga damit at gamit sa social media sa kabila ng dekadekadang pamumuno ng mga Alonte. Pero ang tanong, bashing ba ito? If you are the child of a corrupt politician, it is your responsibility to learn how to think critically and compassionately. Yun ang iniisip ko. Ano kayang nararamdaman ng mga anak? Ako din. Madalas ko maisip. Ng mga corrupt officials, ano kayang nararamdaman? Paano sila nabubuhay sa mundo na? Correct. Yes. At saka, Pero kagaya ng sinabi ni Lola Lulu, hindi dapat kainggitan ang nakaw. Money can't buy class talaga. Kasi harap-harapan ninanakawan ng taong bayan. Kasi lahat naman tayo gusto magandang buhay, di ba? Ang problema kung ang perang pinagyayabang mo ay galing sa buwis ng taong bayan. Tapos yung ibang tao dyan, pinoprotektahan pa sila. Sasabihin, ano naman ang problema nyo? Inggit lang kayo. Walang naiinggit sa nakaw. Ito ay higit na moral outrage, lalo na't alam natin na may pananagutan din sa batas ang mga anak ng mga corrupt politicians at contractors. Tulad din ng mga anak ng mga deposed corrupt royal families, hindi ba? At may isang magandang halimbawa ng public shaming na talagang epektibo at ito ang kaso ni Jean Napoles, ang wannabe socialite na anak ni Janet Napoles, ang tinaguriang pork barrel queen. Si Jean ang isa sa mga pinaka-OG na Nepo baby flexers at halos nakarating pa siya sa Hollywood. Mga bagay na hindi niya makakamit kung wala ang milyon-milyong dolyar na ninakaw ng kanyang ina mula sa pera ng mga taxpayers. At ganun din ang masasabi natin tungkol sa mga modern day Nepo babies natin. Magandang araw sa lahat, maliban na lang sa mga Nepo babies na ito at sa kanilang allegedly corrupt na mga pamilya.